ka. Oh! Ha? Treasure hunting weekend mga ka-TH. Narito ako ngayon sa isang mataas na bundok at aming puntahan ngayon ang sinasabi ng ating ka-TH na marker kung saan patong-patong ang mga boulders under the old tree. Kakaiba ngayon ng aming sasakyan. Ito ang tinatawag sa aming bao-bao ang sasakyan ito. Made all the way from India. Okay, at patuloy tayo. Kami aakyat ngayon about 30 minutes non-stop na akyatan sa bundok na ito. At usual ay kasama ko pa rin ang The Pendulum Man. Kasi feel ko yung kanyang pendulum ay mag-complement sa aking dowsing at locator. Kaya magandang katandem at mabait na tao. Gwapo din yan noong kabataan niya. At ito ang maganda kapag ang inyong treasure site mga ka-TH ay mayroong maliit na creek or kahit malaking creek. Basta't yan ay creek na hindi nauubusan ng tubig. Pinipili kasi ng mga Hapon noon na ang creek na legit talaga na may source na tubig. Para sa pagbalik nila ay matagpuan pa rin nila ang creek na ito and then hanapin nila ang old tree plus meron pa silang iiwanan na marker na big boulder na may marka. Katulad dito ang puntahan namin ay mayroong hagdanan ito. Kompleto sana ang staircase ng hagdanan na ito kaya lang nasira daw ito ng bagyo. Mamaya atin tingnan ang itsura ng batong hagdanan na yon at atin rin i-detect kung merong nakabaon malapit sa hagdanan. Okay, kaya akin tinitingnan ang kapaligiran dito. Baka merong iba pang marka na hindi nila nakita. Shout nga pala sa aking mga followers sa channel. Shout out kay Victor Alaga, Jane Serenio Era, Danny Flores, shout out kay Berlinda Senuk, Diego Gabrines, Arnold Ridula, Angelito Capistrano, Montalban, Nika Morales, shout out din kay Robert Cabunilas, Judith Olbina, Glenn Mario, Tating Naliman Salay, Bonifacio Manuel, Bray Lagaw Adventures, Bobby Diang, Hyacinto Primia, Jeffer Makiran, Arnel Manligues, Edgar Lagarto, Judith Olbina at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga ka-TH. Patuloy na tayo sa ating exploration. And finally, narito na kami mga ka-TH sa treasure site. Narito ang mga boulders na parang nakapatong-patong at sa gilid nito ay mayroong old tree. Hindi natin tiyak kung century yan na old tree, pero ang tiyak dito ay mayroong hagdanan. Apat daw ito na baitang, kaya lang yung pangatlo at pang-apat ay na-wash out ng bagyong Odette at makikita ang mga tipak ng hagdanan sa baba nito. Talagang nasira. At ang hagdanan na ito ay gawa sa bato pero sadyang tinorba siya na magmistulang hagdan. Noong hindi pa nga daw yan nasira ay parang spiral staircase papuntang itaas yan. Papunta doon sa likod nitong big boulder. Nandyan si pendulum nakapatong sa hagdanan. At yan yung sinasabi nila baka yan ay portal or entrance to tunnel.
Pero sa palagay ko, big boulder marker yun na directly itong parang kaharap ng sinasabing countersign nitong hagdan. Kaya nga lang ay parang nasira din yung big boulder at nagkatipak-tipak siya, kaya nagmistulang mga big boulder na pinatong-patong ang itsura niya. Pero sa palagay ko noon, talagang marker yan na bato at may mga marka yan, kaya lang ay nalaglag yung mga tipak ng bato. Kaya nagmistulan na siyang mga boulders na salansan. Okay, so time to assemble our gadgets. At later on, ngayon na, ay atin na umpisahan from dowsing rod to locator, and then mamaya ay ang pendulum ang ating gagamitin. Ito yung hagdan, mga katiyats. Ayan, at ang pangatlo at pang-apat na baitang yan ay gumulong pababa. Narito yun sa baba ang mga tipak. Ito yan. Nasira kasi yan ng bagyo. Kaya no questions, no doubt about the staircase sign. Legit yan. Kaya ang atin ngayon ay paano i-locate ang digging spot. Kung nasa big boulders ba o sa hagdan mismo. Kaya gamitan natin ng dowsing rod. Proven kasi itong mga dowsing, nasa naggamit kasi yan kapag palaging yung pinapractice ay parang merong kasing espiritu yan, sabi ng mga dowser sa Amerika, kaya tinatawag na divine rod. Umahanap yan ng nawawalang bagay sa inyong backyard. Example, nahulog yung singsing at matagal na, kausapin mo lang yan, ang dowsing muna. Meron tayong hanapin yung singsing ko na nawala. And then lakad-lakad ka lang doon sa garden mo, mamaya mag-ikis siya at nang hukayin mo, nandiyan nga ang singsing mo. Yan ang kwento ng ibang mga dowser na natagpuan nila ang nawawalang bagay. Kaya ang mga naibaon na mga kayamanan na yan ay nawawalang mga ginto yan. Kaya matagpuan din yan ng dowsing. Kahit mga anomalya sa lupa, kapag mayroong ibinaon, inilibing, kahit mga libing ng tao ay matagpuan yan sa bundok. Mga lumang bagay na naibaon, yung mga kinakalawang na, natagpuan din yan. Kaya nga, magtaka tayo, bakit ganyan? Kasi nga divine rod. Okay, magmintis pa ang mga electronics gadget. Madikoy kasi ang sensor ng mga electronics ng mga minerals, ng magnetic rocks, mineralized rocks. Pero itong dowsing ay hindi ito nadidikoy. Kasi hindi siya gumagamit ng mga microchips or electronics. Okay, so ang tinuturo nga ng dowsing rod ay yung mga parang nakapatong-patong na mga bato doon sa malaking big boulders. Kaya atin ito ulitin ngayon using our electronic locator. At tingnan natin kung doon pa rin magturo. Technique ko dito ay ako'y maghakbang muna papunta sa ibang direksyon. Hindi ko yan i-direkta kaagad doon sa suspected na lugar na mayroong nakabaon. Para kusa siyang magturo. Katulad dito. Ayan, dumiretso na siya. At kung napansin nyo, hindi umiikot. Ibig sabihin, malayo pa. So, galing dito, siguro nasa 7 or 9 meters, horizontal, papasok doon sa loob. Ngayon ulitin natin muli para makasigurado tayo. At kung meron man sa hagdanan, dapat umikot na yan kasi dumaan ako sa hagdanan at hindi siya umikot.
Doon lang siya nagturo sa malaking bato na parang portal. Okay, ayan. Bigla na siyang kumambyo. Yan yung hagdan, yung inapakan ko. Hindi umikot. Diyan, diretso pa rin siya at hindi siya iikot. Kung makapasok lang tayo diyan sa bato, iikot yan sa loob. Kaya ang puntahan namin mamaya ay ang ibabaw nito, yung malaking bato. At abangan nyo mamaya mga katiyats, nadulas ako diyan, muntik na. Kaya ito si ang ating pendulum man ay dinetect niya kung meron ngang hahatak na energy inside those boulders. Merong malaking kahoy yan sa gilid. Old tree na daw yan pero hindi natin tiyak. Dapat kasi research muna tayo sa mga matatanda kung century old tree ba yan. Pero ganun pa man, yan pa rin ay big boulder marker. Yung mga bato na yan ay produkto na yan ng crack. Pero yung natanggal diyan na nakatakip sa kanya, yun ang may marker pero nawala na yun. Kaya pwedeng portal nga ito. Pwedeng portal siya to the tunnel. Kaya sa gilid niyan, diyan kami aakyat. Hang on mga kabiyats. Okay mga katiyats, nandito na kami ni Pendulum Man sa ibabaw ng big boulder kung saan yun ang na-detect namin na horizontal ang tunnel, kaya sa ibabaw kami ngayon mag-detect para makuha ang sentro nito kung anong haba ng horizontal tunnel ang gawin. Okay, so atin muna hintayin saan magtuturo yan. Okay, bandang kanan ang kanyang swing ng pendulum. So posting ibang direksyon na naman, i-angle niya, angling technique yan ng pendulum para makuha yung sentro. At kung ma-estimate mo na yung sentro, doon ka natatayo at tingnan kung iikot ba ang pendulum. Medyo matagal nga lang ang pendulum pero very sensitive ang pendulum kumpara sa dowsing, japwand. Meron kasing mga spring ang mga japwand, parang spring. Ang mga aurameter, ang dowsing rod ay merong friction sa kanyang pivot, pero itong pendulum ay talagang nakahang lang yan at walang friction, kaya hihigupin talaga siya ng aura or energy of the gold. So ito na portion dito na umiikot ang pendulum at ayan. At hindi na yan titigil, paikot na yan ng pabilog. So ibig sabihin yan na yung sentro. At napakalalim yan. Kung hukayin yan hanggang doon sa ground sa baba, ay aabot yan ng 7 meters. At purong bato yan. Pero kung may tunnel doon sa baba ay mas maganda. Kung ganun lang kababaw, kalalim 7 meters, okay na yan.
medium deposit ang ganyan ng mga lalim. At malaki ang tsansa nito kasi meron ngang creek sa gilid, merong hagdanan na marker, merong big boulder at merong big old tree. At ang kulang lang dito ay yung history ng lugar. Kung meron ba talagang ibinaon, meron bang nagkakampo, meron bang mga Hapon na naghukay sa lugar na yan, meron bang nakakita na naghukay ang mga Hapon. So kung ganyan, na merong history ang lugar, kumpleto na ang mga elemento na dapat nang hukayin ang inyong treasure site, mga katiyat. So ito, AKS tayo. Atin tingnan kung mapadaan ako doon sa may puno ng niyog na na-detect ni Pendulum Man ay ayan. So dito pa lang umikot na siya at nasa harapan pala ang punong niyog na yun. Pero hindi marker yung niyog kasi hindi pa yun matanda masyado. Kaya i-cross natin ito. 4 na direksyon ang ginawa ko dito, pero ang pinapakita ko ay 2 na lamang na try para ma-shorten ang video kasi haba na masyado. Ayan. Yan pa lang ikot na siya. At ang technique nyo naman sa inyong mga locator na ganyan, ay pabayaan nyo siyang iikot, huwag nyong i-control kasi kung dagdagan nyo ng galaw ng kamay ay bibilis ang ikot niya at hindi na yun normal. Pabayaan nyo lang na iikot siya. Dito naman ay mahina ang hatak pero umiikot din siya. Ibig sabihin yan, kapag mahina ang ikot, ang hatak ng ikot ay malalim. Mahina ang aura ng gold, malalim siya. So expected na malalim ang hukayin galing sa ibabaw. Isipin nyo naman ang taas-taas noon plus ground pa. Hindi kung 7 meters yung haba, yung taas ng boulder, nahuhukayin plus the ground, sabihin natin 4 meters, so merong mga 11 meters lahat ang lalim. Delikado kasi pag doon sa gilid bubutasin or doon sa harap. Kasi ano na siya, itong natural trap. Yung mga bato, fall rocks. Yung mga bato mismo magbagsakan yun kapag ginalaw yung harapan ng big boulder. Pinakamaganda ay sa likod or sa ibabaw ang hukay nito. Okay, kaya last, try natin ay yung dowsing. Ganun pa rin. Ikis pa rin siya, malapit sa puno. Itong puno ng niyog sa likuran ko. Yan ang natapat sa item. Okay, kaya hindi mahirap tandaan ng lugar kasi mayroong puno ng niyog. So tapos na mga katiyats. At ako at ang Pendulum Man ay magpapaalam na mga katiyats. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon at huwag kalimutan i-subscribe ang channel kapag bago ka pa lamang. Dito nga pala sa iksinang ito ay tingnan nyo mga katiyats para medyo matawa naman kayo. Ayan. Diyan mga katiyats kayo na pangiti. Ganyan talaga sa bundok, madulas. Kaya ingat kayo palagi sa inyong pag-treasure hunt. And don't stop chasing for that golden dreams. Paalam, I'll see you on my next video. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.